Hindi ang tunay na asawa ng aking tito na itago na lang natin sa pangalang Tito Noel ang kanyang kapisa noong mapunta ako sa kanyang poder para mag-aral ng college. Kapalit noon ay ang aking pagtatrabaho bilang kanyang assistant o secretary dahil kakapanganak lamang ng kanyang ikalawang asawa na maedad lamang sa akin ng 4 na taon. Bago pa man ako magdesisyon na tanggapin ang alok sa akin ni Tito Noel, ay alam ko na ang tungkol sa kanya at sa kanyang ibinahay na babae na kanyang dating sekretary. Unang kita ko pa lamang sa babae na itago na lang natin sa pangalang Kiana, na tinatawag ko ring Tita Kiana. Alam nyo na bilang respeto ay talagang may dahilan si Tito para magkasala. Dahil kumpara nga naman sa aking legit tita, panis ang kanyang beauty kay Kiana. Maputi na, talaga namang tulad ko, maganda. Bukod sa yaman, meron si Tito Noel na isa sa dahilan para patulan siya ni Kiana sa kanyang idarang tito, si Tito Noel. Hindi naman sa pagyayabang, abay talagang gwapo rin naman. Nasimulat sa pool noong magkaroon ng asawa, ay babae na ang isa sa kanilang madalas pag-awayan. Bagay na hindi ko akalaing pati ako na ang makatapos lamang naman ng pag-aaral ang gusto ay mahulog ang loob sa kanya dahilan upang ang matalahib na lagusana. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Abby. 28 years old, may isang anak pero walang asawa. Tulad ng maraming individual, hindi ako pinalad na isilang sa mayamang pamilya. Bukod sa 4 kaming magkakapatid, ako ang panganay, walang hanap buhay si mama at si papa naman ay isang regular na empleyado. Normal sa amin ng magkulang, lalo na noong pagtungtong ko ng high school na lahat kaming 4 na magkakapatid ay pare-pareho ng nag-aaral. Simula sa aking pagsilang at sa pagkakaroon ko ng isip ay wala kaming sariling tahanan. At kami ay nagre-renta lamang ng bahay, na isa sa madalas ay problema ng aking mga magulang tuwing darating ang buwan ng bayaran, na masasabi kong isa sa dahilan kung bakit kami ay mahirap. Hindi naman naging hadlang ang kahirapan upang hindi kami makapag-aral, dahil ang pag-aaral ang isa sa madalas ipaalala ng aking mga magulang na kanilang pwedeng ipamana sa amin na hindi makukuha ng kahit na sino man. Habang kami tila isang kahig isang tuka, ang panganay sa 8 magkakapatid nila papa ay nakapagpaputok ng isang negosyo. Nasimula nang makilala ang ilan sa aming mga kamag-anak ay naging tauhan ni Tito at siya nga si Tito Noel. Hindi tulad ng ilang matagumpay na negosyo na nanatiling buo ang pamilya at sama-samang ninanamnam ang tagumpay, ay nasira ang pamilya ni Tito Noel nang dahil sa isang babae at yun nga ay si Kiana, na aking nakita noong tanggapin ko ang alok ni Tito Noel na magtrabaho sa kanya. Kapalit noon ay ang kanya akong pag-aaralin. Wala akong masyadong alam dahil ang lahat naman bali-balita lamang. Madalit sabi, chismis. Lalo na ng mga taong bagamat totoo, ang balita ay may halong pagkainggit at paninira. Katulad ng aking pamilya, nagsimula lamang din sina Tito Noel sa pagrerenta ng bahay at pinalad na makapagsimula ng isang business at pinana din namang lumago at makilala. Nakaipon, nakapagpundar at isa na doon ang lupa na kinatatayuan ng kanilang 3 palapag na tahanan. Pero ang kapisan ay hindi yang legit kong tita,
kundi isang kirida na dating sekretarya at ang kanilang kabulastugan ay nagbunga na dahilan upang noong ako'y makagraduate ng high school ay alokin ako ni Tito Noel na sa kanya ay magtrabaho bilang assistant at ang aking pag-aaral ay siya na raw ang bahala. Sa isip ko, kung ano man ang gulo mayroon kinasangkutan si Tito Noel, labas na ako roon. Kaya naman para makatapos ako ng pag-aaral na alam kong sa sitwasyon ng aming pamilya ay imposible, tinanggap ko. Sa unang pagkakataon, nakita ko si Kiana, for better, Tita Kiana, na may edad lamang sa akin ng 4 na taon. Maganda siya at nasabi ko sa aking sarili na, kaya naman pala, maganda naman pala. Kumbaga, may dahilan. Dahil kita ko naman ang itsura ng aking legit tita, ay masasabi kong nasa kalingkingan naman siguro sa itsura ni Kiana. Bukod doon, kutis yayamunin pa ang girl. At hindi katulad ko na merong mamiso sa binti. Maayos naman ang naging pakikitungo sa akin ni Tita Kiana. Kahit sa simula pa lamang ng aming pagkikita. Na para bang ako'y inosente sa kung ano ang punot dulo kung bakit siya ang kapisan ni Tito Noela sa malaking bahay at hindi ang tunay na asawa. Bukod kay Tito Noel na nagtuturo sa akin ng kung ano ang aking gagawin, ay lagi ding present si Tita Kiana para ituro sa akin ang aking dapat malaman. Doon ko na rin higit pang nakilala ang ilan sa aking mga kamag-anak na bagamat kilala sa pangalan at minsan na ring nakita. Pero dahil naging parte ako ng nasabing negosyo, ay marami akong naririnig na hindi magandang salitain tungkol kay Tita Kiana. At ang ilan pa ay nagtatanong sa akin kung alam ko raw ba ang kwento. Ako naman ay tigom lamang ang bibig dahil sa mismong tahanan ako nakatira kung saan ay reyna si Tita Kiana. At aminin ko man o hindi, maganda man o masama ang sabi-sabi tungkol sa kanya, ay kailangan kong ipakita na ako'y nasa side niya. Huwag lang pumait ang matamis niyang pakikitungo sa akin. Lalo't dahil ako'y isang estudyante na walang eksaktong oras ng pag-alis at pag-uwi ng bahay. Kailangan ko ang makasama ng mabuti tapos si Tita Kiana. Bukod sa siya ang nagbibigay ng aking allowance, ay malaki ang naitutulong niya sa akin. Hindi lang sa pag-aaral, kundi para na rin punan ang mga bagay na hindi ko nagagawa sa bahay. Sa unang 1 taon ko sa poder ni Tito Noel at Tita Kiana at ng kung sino-sino pa, ay si Tita Kiana lamang ang madalas ay aking makausap. At sinungaling ako kapag sinabi kong kung ni minsan ay hindi namin napag-usapan ang dahilan kung bakit siya napunta sa sitwasyon bilang ikalawa sa buhay ni Tito. Sa tuluyang pag-recover ni Tita Kiana mula sa panganganak ay ang tuluyan ko ding pagkasanay sa trabaho at kung papaano ko iyon ibalanse sa aking pag-aaral. Sa kalagitnaan ng taon ng aking pag-aaral bilang college student, kung hindi ako nagkakamali, ay nagsimulang si Tito Noel na ang aking kasama sa office na kanyang ipinagawa para sa akin. Office na nasa unang palapag ng kanilang bahay kung saan sila dating nakatira. Doon ipinalagay ni Tito Noel para daw malaya ako makagawa ng aking trabaho, gawain sa school at kung ano-ano pa, nang malayo sa mismong working area ng kanyang mga tauhan, which is ang 2nd floor, kung nasaan ang garahe, toll room, fabricating area at kung ano-ano pa. Hindi naman boring dahil ang aking office naman ay nakaharap sa isang magandang view at pasok ang sariwang hangin kapag bukas ang bintana. Meron akong sariling computer set, telephone, pero ang aking kwarto ay nasa 3rd floor pa rin na soon ay magiging kwarto ng kanilang panganay. Hindi ko alam kung ano ang napagkasunduan ni Tito at Tita Kiana, pero para bang simula nang lumipat ako sa aking bagong office, pakiramdam ko ay hands off doon si Tita Kiana dahil si Tito Noel lamang ang madalas nabisita sa akin doon, na naging dahilan upang higit kaming maging close nang walang ibang nakakaalam.
5 taon ang tanda ni Papa kay Tito Noel, kaya napakalayo ng edad namin. Pero sa itsura, dahil na rin siguro sa maalawan na buhay, ay mas mukhang bata kung titingnan si Tito Noel. Bukod pa doon, kahit sa ganoong edad, si Tito Noel ay talagang guwapito. Nasa aking mga bali-balita, babae ang madalas pag-awayan ni Tito Noel at ng kanyang legit misis noong babago silang mag-asawa. Hindi ko itatanggi na nagtapat sa akin si Tito Noel ng kanyang lihim na nararamdaman at handa raw siyang ibigay ang lahat ng aking pangangailangan. At kahit ang aking pag-aaral ay wala akong dapat alalahanin. Noong mga panahong iyon, hindi ko alam ang isasagot ko. Pero dahil na rin siguro sa pagkakaroon ko ng kaalaman na mula pa noong ako'y 3rd year high school, mula naman sa aking ex-boyfriend, para makatapos at payapa akong makapagpatuloy ng pag-aaral, ay binigyan ko iyon ng pansin. Naisip ko kasi na baka pag sinabi kong ayaw ko at hindi ako interesado, ay biglang mag-iba ang ihip ng hangin na hindi ko alam may higit ko palang ikalalalim dahil sa pagdaan ng panahon na puros kabutihan at magandang ugali ang ginagawa ni Tito. Na-develop ako sa kanya. Habang lumilipas ang panahon, ay hindi na lang allowance ang aking hinahanap kay Tito Noel dahil maging ang kanyang kwento at appearance sa araw-araw ay akin ang hinahanap. Na para bang namimiss ko siya kapag hindi niya ako binibisita sa office, lalo na kapag maghapon ako doon. Pag ganon kasing whole day ako, ay maaga akong nababa at hindi na ako kontento kapag magkakasabay lamang kaming nag-aagahan tanghalian o hapunan. Alam niyo na, iba kasi ang tingin at trato niya sa akin kapag kaharap si Tita Kiana, na ewan ko ba't hinayaan kong maging ganun. Ginanahan akong mag-aral at magtrabaho kahit gabi kapag ako'y kanyang napakiusapan na mag-overtime, lalo na kapag rush ang isang project. Kahit gabi-gabi akong duty sa trabaho, ayos lamang. Kahit maapdi na rin sa mata, lalo na kapag antok na ako. Pero noong minsan na ako'y tumanggi para mag-overtime dahil na rin sa pagod at puyat, ay doon ko na lamang empleyado lamang pala ang tingin niya sa akin at nagpanggap na mayroong gusto sa akin para sipagin ako sa araw-araw para makabawi ng gasto sa aking pag-aaral. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o hindi sa aking natuklasan dahil ang simula din lamang naman ng lahat ang aking pagpapanggap. Pero sa uli, ako pala ang nautakan. Simula noon, bumigat na ang bawat kilos ko. Ang office ay aking naging kwarto at tila naging independent ako sa pamumuhay. Nagkaroon ako ng buwan ng sahod na hirap akong pagkasyahin sa pag-aaral at panggastos sa araw-araw. Dahilan upang hindi ako makatapos ng college. Bagamat hindi ako nakatapos ng college o sabihin nating undergrad ako, ay malaki ang naitulong nun sa akin. Nagamit ko iyon bilang advantage at ang kwento kung bakit hindi ako nakatapos, pawa effect. Nagkaroon ako ng karelasyon kung saan sa ikalawang pagkakataon ay naipagkatiwala ko ang aking bataan. Nagbunga pero ako'y kanyang iniwan. Anyway, meron akong stable na trabaho at wala akong ibang goal ngayon kundi ang maibigay sa aking unika iha ang magandang kinabukasan. Parang aking sinapit ay hindi niya sapitin.